Mapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho nga napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. At welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. In short, ang housing arm ng BARM. Again, ngayon po ay araw na naman ang Huwebes. At tuwing ganitong araw tayo ho ay nagkakatagpo at nagkakasama-sama sa Himpapawid para sa ating isang oras na programa. Nahitik sa mga balita, impormasyon na dapat ninyong malaman mula sa MHSD. Ngayon ay ika-22 sa buwan ng Mayo taong 2025 at ika-24 sa buwan ng Dhul-Qaeda 1446, of course sa ating Hijri calendar. Dapat malaman natin back-to-back ang ating date sa bawat araw para ho fair sa ating Gregorian at sa ating Hijri calendar. At ito na ho ang ating 221st episode ng ating programang MHS Delivers. At tayo ho ay live pa rin na makikinggan sa DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan at live din po tayo sa ating Facebook page, ang Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Yan ang ating official Facebook page sa MHSD. At kung kayo ho ay hindi pa nakakapag-follow o nakakapag-like sa ating Facebook page, kayo po ay aming inaanyayahan na i-follow na ho para hindi kayo mahuli sa mga impormasyong ibinibigay namin mula sa MHSD. Again, ang housing arm ng BARM. And of course, ngayong araw na ito, hindi ho makukumpleto ang ating pamimigay ng impormasyon, ang ating pamamahayag kung hindi ho makakabati ang ating mga kabalay at kapwa homecaster sa ating episodyo. Umpisahan natin magkatabi ngayon ang ating dalawang kasamahang mga kababaihan sa ating episodyo ngayong araw na ito. Mula sa kanan, babati ho sa inyo ang ating kabalay. Actually, siya ang ating floor director sa ating programa ngayong araw na ito. At sa bawat episodyo ng ating programang MHS Delivers, nariyan si kabalay na Jasmine, kabalay na Jazz. Good morning, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga kabalay na nanonood. Isang makatahanang umaga sa ating lahat. Ayan, ang pagbati, bahagos na rin bumati ng ating kabalay na si Ria, nandiyan na sa ating tabi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at isang makatahanang umaga po sa ating lahat sa mga nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad. Masya Allah, kompletong-kompleto ang ating team ngayon. At yun ho ang pagbati mula sa ating mga giliong homecasters mula sa kanan. Ngayon naman, tayo ay dumako na sa ating kaliwa. Nariyan pa rin ang ating kabalay na si Hamsi upang bumati sa ating lahat. Kabalay na Hamsi, assalamualaikum. Good morning.
Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally. At makatahan ng umaga sa ating lahat at sa ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. Magandang umaga po. Kung sa isang oras na naman po tayo magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At ako po ang nilingkod Bangsamoro Sari Pala. Masya Allah, may nabanggit ang ating kabalay. Makabuluhan. Sadya namang makabuluhan ang bawat impormasyon na amin ho ang ipapaabot sa inyo through this radio program, ang MHS Delivers. At inyong narinig ang pagbati mula sa ating mga kabalay at kapwa homecaster sa MHSD na tumutulong sa atin na iparating sa inyo ang mga importanteng impormasyon at talagang dapat inyong malaman mula sa MHSD. At ngayon, kabalay na Ria, ang ating topic sa ngayon ay ang esensya ng site validation para ho sa Program of Works o yung tinatawag na POW. Sino ba ang ating mga kasama mamaya sa ating MHS Discusses, kabalay na Ria? Mapapakinggan po natin ang boses na kinatawanan ang Planning and Design Division ng Ministry of Human Settlements and Development. Pareho po silang Engineer 2 na pinangalanan mismo ng ating PDD Chief Engineer Zainuddin A. Buisan. Walang iba kundi sina Nuruddin G. Lali at Yasir L. Makala. Sige, mag-away kayo sinong unang gustong maggamit ng microphone. Away na agad, di pa mag-usap muna. Parang magpaguluhan tayo dito Okay, ang pagbati mula sa ating mga guest speakers ngayong araw na ito. Para fair, sige, unahin natin yung may mikropono na si Engineer Lali. Paano ba? Meron siya. Gumagana rin yung isang microphone. Gumagana lahat. Sige. Umpisahan natin in no particular order, sa gilid. Si Max, ang unang mabati sa ating mga tagapakinig. Assalamualaikum. Binabati ko po yung lahat ng mga tagapakinig. Especially sa Planning and Design Division na sa kasalukuyan ay sobrang busy ngayon. Shoutout po sa inyong lahat. Palagi naman kayong busy. Kailan ba kayo naging busy? May favoritism to. At sa lahat po ng mga taga-MHS. Okay, sige. At ngayon naman si Engineer Lali. Assalamualaikum. Binabati ko yung mga viewers ng MHSD and yung shoutout sa Planning and Design Division and sa buong Ministry ng Human Settlements and Development. Masya Allah. Ngayon pala ho ay nagpapasalamat tayo sa ating mga inhinyero sapagkat sila ho ay pinaunlakan ang ating imbitasyon para sa ating episode ngayong araw na ito. Meron silang mga diehard fans sa ating comment section. Bakit ang dami na tayo nating comment sa ating Facebook page, Facebook Live natin. Baka sikat itong ating mga kasamahan dito. Super sikat. Mga guest speaker natin sa ating episode ngayong araw. Mamaya kabalay na Rian, kabalay na Hamsi, babalik sila para sa ating MHS Discusses. Pagkaraan lamang ng ating balitaan at ng ating IPH at HSF ngayong araw na ito. Huwag kayong umalis Mamaya-maya, malalaman natin ang mga importanteng detalye mula sa ating mga kabalay rito na bahagi ho ng Planning and Design Division. Okay? Wow! Ang dami ng nag-comment sa ating Facebook Live. So sige, bago tayo magbalitaan ngayong araw na ito, mangyaring pakinggan natin, panoorin natin ang ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating housing loan projects o program sa MHSD. Kabalay na Almansor, please take the floor away. Magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan,
Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarize. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers. At yan ho ang ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating housing loan program dito sa Bangsamoro Region. At sa ngayon ho, mayroon tayong 30 units ng na-award sa ating mga applicants na pumasa sa screening ng kanilang mga dokumento. Ibig sabihin, sa kanila na po ang bawat unit. Of those 30 units na ini-award na po, tinan over na ng MHSD. Diyan po sa may Salam Homes sa Barangay Samba, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, through the facilitation of the Housing and Human Settlement Division. Masya Allah. At tayo ho, dadako na sa ating balitaan ngayong araw na ito. Again, today is May 22, 2025 and the 24th of Dhul-Qaeda, 1446. At narito ho ang ating headlines sa umagang ito. Konstruksyon ng covered court katuparan ng pangarap ng Islamic School sa Davao City. Ikalawa at huling headline natin ngayong araw. MHSD tiniyak ang posibilidad ng pagsasakatuparan ng proyektong pabahay sa isang lokasyon sa Buldon. Para sa detalye ng ating unang balita, konstruksyon ng covered court, katuparan ng pangarap ng Islamic School sa Davao City, narito si Kabalay na Ria. Naging bukang bibig ng mga tagapamahala ng isa sa 2 Islamic school sa Davao City ang lubos na pasasalamat sapagkat sa wakas ay matutupad na umano ang pangarap nilang magkaroon ng covered court sa Wisdom Islamic School, Davao City sa Barangay Buhangin. Ito ay kanilang naipamalas groundbreaking ceremony na isinagawa ng Ministry of Human Settlements and Development ng MHSD, ang housing arm ng BARM, at ng opisina ni Honorable Hussein P. Munoz, Member of the Parliament, noong 20 ng Mayo, taong kasalukuyan para sa proyektong Construction of Covered Court in Buhangin, Davao City. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 4,950,000 pesos na napunduhan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF 2024 ni MP Munoz na mag-establisa ng mas matibay at mataas na multi-purpose covered court sa loob ng eskwelahan. Bilang kinatawan ng MHSD, pinaabot ni Salem C. Demuna, Director for Operations and Management Services, ang paghingi ng paumanhin ng mga lidar ng ministry na hindi nakadalo sa aktibidad. Gawa ng pakikibahagi nila sa dry run ng layong matiyak ang pagtaas ng pondo ng MHSD sa taong 2026 para sa mas maigting na pagsasakatuparan ng mga proyekto. Ang proyektong ito na magpapatayo ng mas matibay na covered court ay katuparan din ng pangarap ng ating mga lidar sa BARM at ito ay bunga ng pawis, dugo at buhay na inialay ng mga mujahidin, wika pa ng direktor.
Ipinabot naman ni MP Muñoz ang kanyang kasiyahan sapagkat maumpisahan na ang proyekto na alam niyang lubos na magbibigay benepisyo sa mga mag-aaral, mga guro at mga administrador ng paaralan. Hiling natin na madagdagan pa ang ating biyaya upang mas makadeliver tayo para sa kapakanan ng Bangsamoro at ng henerasyong darating. Tatagal pa at mas marami pang serbisyong may bibigay ang Bangsamoro government, inshallah. Masayang binahagi ni MP Muñoz. Samantala, isa umanong napakalaking biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ang proyekto ayon kay Ahmad Mababaya, presidente ng Wisdom Islamic School. Protektahan, iingatan at pauunlarin at pananatilihin namin ang mabuting paggamit ng covered court na ito na hindi lamang makakapagbigay benepisyo sa paaralan kundi sa buong komunidad, pagtiyak ng presidente. Sinegundahan naman ito ni Saprol Rolly C. De Poros sa kanyang closing remarks kung saan ipinagbigay alam din niya na mareresolba ng covered court ang matagal ng problema ng paaralan sa pabalik-balik na pagbaha. Ang makikinabang ng covered court na ito ay hindi lamang mga estudyante, parents at guardians, kundi pati ang Muslim community ng Davao City na laging pumupunta rito para magsala. Talagang na-extend ang DARM dito sa Davao, masayang binahagi ni Principal De Poros. Nagbigay rin ng mensahe ng pasasalamat at suporta sina Michael Haziz Sabielo, training officer ng opisina ni MP Muñoz, Honorable Christopher Pastoral, Barangay Councilor ng Buhangin, at si Dato Sharif Fajed Glang ng HNSD Construction na ipinaabot ang kanyang plano na tatapusin ang construction ng covered court sa loob ng 2 buwan. Para sa payapang paumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD tiniyak ang posibilidad ng pagsasakatuparan ng proyektong pabahay sa isang lokasyon sa Buldon. Sa pangunguna ni Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim, isinagawa ng grupo mula sa Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang housing arm ng BARM, ang verifikasyon ng isang lugar sa Barangay Uringa, Buldon, Maguindanao del Norte noong 8 ng Mayo taong kasalukuyan para sa pagtatayo ng resettlement housing units. Lubos ang aming pasasalamat na makapunta sa lugar na ito sa Buldon. Ang pagbisitang ito ay patunay ng sinseridad ng ministry sa pagpapatuloy ng implementasyon ng 50 unit na proyektong pabahay sa munisipalidad. Ani BDG Ibrahim na inilarawan ng proyekto bilang bahagi ng nagpapatuloy na commitment ng ministry na magbigay ng disenteng pabahay para sa Bangsamoro. Sinuri ng mga inhinyero ng MHSD at ng mga Housing and Homesite Regulation Officers o HHROs ang pagiging angkop ng lokasyon upang matiyak na ito ay ligtas at isang low-risk zone. Bago ang verifikasyon ng lugar, malugod na tinanggap ng alkalde ng Buldon na si Honorable Pahmiya Manalaw Masurong at ang kanyang grupo ang MHSD sa lugar at tinalakay ang mungkahing proyekto sa mga miyembro ng team. Ipinresenta ni Engineer Zainuddin Buhisan, hepe ng Planning and Design Division ng MHSD, ang aprobadong disenyo ng proyekto na kinabibilangan ng mga solar lights, water system at entrance archway na pupunduhan mula sa Special Development Fund o SDF 2024. Samantala, tinalakay ni Shalahuddin Kusain, hepe ng Housing and Human Settlements Division, ang legal at technical na proseso para sa pagbili ng lupa. Matapos ang magpupulong, nagkasundo ang parehong panig na isusunod ang paglagda ng isang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng MHSD at ang lokal na pamahalaan ng Buldon. Sa parehong araw, tumungo naman ang MHSD Provincial Office ng Maguindanao del Norte
sa pangunguna ni Landscape Architect Jihana Abdul Karim kasama ang team mula sa Policy Development Coordination and Regulation Division sa Kapatagan, Maguindanao del Norte upang subaybayan ang progreso ng konstruksyon ng mga unit ng pabahay para sa relokasyon at trading center na ipinatutupad din ng MHSD. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ito ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At yan ho ang bumubuo sa ating mga balita ngayong araw na ito para sa ating 221st episode ng ating programang MHS Delivers. Magbabalik tayo para sa ating IPH at HSF. Okay, mamaya-maya po yan pagkaraan ng ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating resettlement housing projects na ating itinataguyod sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development FARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Of course, MHS delivers. We do not just say it, we do it and we really deliver. Mashallah, yan ho ang palagi sinasabi ng ating mga leader, palagi naman ginagawa ng ating team, of course. At yan din po ay tumatalima sa advokasya ng ating Chief Minister sa BARM. Walang iba ho kung hindi si Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Kanihong ipinabot sa ating ministry na talaga pong bilisan ang pagsasagawa, pagsasakatuparan at pagkumpleto ng ating mga proyekto for the benefit of those families waiting to receive the services or itong mga infrastructure projects na talaga bang para sa kanila. At ngayon tayo ay dadako na sa ating ano ba yan? IPH. Ano ba ang baong balita ng ating kabalay ngayon? Balita ang IPH. Balita trivia, yes. Trivia ho mula sa ating kabalay na si Ria. Isiwalat mo na sa amin kabalay na Ria. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang makatahanang tanghali na po sa ating lahat. Narito na po tayo sa segmentong IPH, ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay. Kung saan ang inyong kung saan posibleng magagamit ito sa dulo ng ating programa para sa segmentong KKK. Kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. That's right. So without further ado, ang ating IPH ngayong araw na ito ay ang tinatawag na exit conference. Ano nga ba itong exit conference na ito? Ito ay isang pulong na ginaganap sa pagtatapos ng isang audit, inspection o pagsisiyasat upang talakayin na ang mga natuklasan at rekomendasyon sa mga kasangkot na partido. Isa itong pagkakataon para sa audit team o investigative body na ipakita ang kanilang mga natuklasan at para sa kliyente o administrasyon ng pasilidad na suriin at tubugon.
So ang mga kalahok dito ay karaniwang kinabibilangan ng mga auditor o investigator at mga kinatawan ng entity na ina-audit o iniimbestigahan. So hindi naman to negative ang light niya, isa itong normal process na kailangan obserbahan sa kahit anong entity na may kinakailangang i-audit, kumbaga. At ang isa sa kanila ay ang mga ministry o mga ahensya ng BARM, gaya ng MHSD na bago lang naganap ang kanilang exit conference kahapon. So sa ating exit conference sa MHSD, kasama natin ang ating state auditor na si Sir Danny Caleb, at pinangunahan ng activities nila, nandun si Minister, nandun si DG, nandun si Deputy Minister. Albeit si Minister at si DG kasabay nung pag-attend nila sa exit conference is yung pag-attend nila sa cabinet meeting. So mostly it was led by our Director 2, Salem City muna, Director 2 for Operations and Management Services, which is grabe ang saludo ko kasi I believe kakauwi niya lang from Davao. And then agad na lumahok siya sa ating exit. Tama yan. Talaga nagmadali siyang umuwi for the sake of the exit conference. Yes. So with that, syukran po. Good, and congrats po sa ating AFD, sa ating Admin and Finance Division sa kanilang naganap na exit conference. And syukran din po sa ating COA, sa ating Commission on Audit sa pag-lead ng kanilang sharing sa mga natuklasan nila sa ating mga vouchers at sa ating mga proseso, at sa pag-share ng kanilang audit observation memorandums and sa active na discuss sa mga observations na yun kasama ang MHSD. Inshallah, malalaman natin ng mas detalyado ang kaganapan na yun sa susunod na mga episodes natin kung kailan formal na siyang ibabalita. And yun po ang ating segmentong IPH. Okay, maraming salamat Kabalay na Ria para sa ating comprehensive na patrivia ngayong araw na ito under our IPH. At yung ating exit conference na yan ay sinasagawa bilang pagtiyag o pagsiguro na ang ating mga transactions sa opisina ay tama at nagagamit natin ng mabuti ang mga pondong inilalaan para sa ating opisina na ultimately para ho sa ating mga kliyente sa bawat pamilyang Bangsamoro. At tandaan natin, ang mga perang yan ay galing din po sa taxes ng mga Pilipino dito sa ating bansa. Ika nga ni Minister, hindi lang tayo accountable sa Bangsamoro government at sa Bangsamoro people, kundi pati sa Philippine government, sa Philippine people kung saan nanggagaling ang taxes, at first and foremost, above all, Allah subhanahu wa ta'ala. That's right. Yan ang pinuulit-ulit ng ating ministro, si Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, at siyempre sinisegundahan naman ang ating mga Deputy Minister, ating Director General. And congratulations din sa team ng ating accountant, si Jasmine Macarimbang. Narinig ko kahapon through Google Meet ang pagsagot ni Accountant Jas sa mga queries ni Auditor Caleb, di ba? And of course, their chief, si Chief Nasiba Pangka ng Admin and Finance Division. Okay, magpatuloy ho tayo. Thank you again, Kabalay na Ria. So from our IPH, tayo ay dadako na sa ating HSF. Napaka-importante ho ng impormasyong ibabahagi ni Kabalay na Hamsi na may kinalaman po sa ating natuklasan o sa ibinahagi ng Ministry of Health na meron ng nakokaso nitong sakit na ito dito ho sa ating rehiyon. Kabalay na Hamsi, bigay mo na sa amin ang iyong tips ngayong araw na ito para sa ating HSF. Yes, Ma'am Sally, at para po sa ating segment ng Health and Safety First, best health is our greatest wealth. Sa ating mga nakaraan episodyo, ating napag-usapan at nagbigay ng mga kaunting kalaman patungkol sa monkeypox or mas kilalang mpox. Para sa episodyo ngayong araw, mas lalo po nating palawigin ang ating mga kaalaman tungkol sa sakit na ito. Ang monkeypox ay isang viral infection na nagdudulot ng pulang paltos, pantal at sugat sa balat na nakakaling tulad ng bulutong. Ito ay nakakahawa at kumakalat sa pamamagitan ng physical na contact,
body fluids at gamit ang mga kontaminado ng isang taong mayroong nagkakaroon ng virus na ito. Kabilang sa mga sintomas ang lagnat, pananakit ng katawan, sakit sa ulo at panghihina at mga skin rashes. At nakakalungkot na balita, Ma'am Sally, meron na po tayong confirmed cases na naitala sa Bangsamoro region. Nagbabala na din po Ministry of Health BARM sa publiko matapos makumpirma ang 2 kaso ng Mpox sa Maguindanao del Norte. 2 na? Yes po, Ma'am Sally. At narito po ang mga paraan upang tayo ay makaiwas sa tinatawag na infeksyon na ito. Una, iwasan ang malalapit or pakikisalamuha sa mga taong may sintomas ng virus or Mpox. Muli natin pinapalang huwag feeling close. Yes, sa mga panahong ito, mas maigi na po yung mag-ingat tayo. At pangalawa, panatilihin ang kalinisan sa ating mga katawan at palaging magugas ng kamay gamit ang mga sabon or tubig or alcohol-based sanitizer. Gumamit ng mga personal protective equipment or PPE tulad ng mask at guantes kung kinakailangan na po. At pang-apat, iwasan ang paggamit ng mga personal na gamit ng ibang tao lalo na kung sila ay may sintomas ng sakit. At agad na kumonsulta sa doktor kung nakakaranas ng mga sintomas na ito, lagnat, pantal at pananakit ng mga katawan na hindi yung indibira na ating nararamdaman. At kung may nakakaranas na ganitong sintomas, lalo na kung may kasamang lagnat at rashes, agad na po na kumonsulta sa ating mga doktor. Sa inyong mga doktor, para sa tamang pagsusulit, huwag po, iwasan po natin yung self-diagnose o yung paggamot sa ating mga sarili. Dahil meron po tayong mga eksperto na mas alam ang kanilang ginagawa. At napakadelikado po ng infection na ito, Ma'am Sally, at huwag pagsabala at agad na kumonsulta po. Dahil hindi lamang po yung ating mga sarili yung ating nilalagay sa panganib, kundi yung mga taong nakapaligid po sa atin. At yan po ang ating may segmentong Health and Safety First. Best health is our greatest wealth. Ako pong nilingkod Bangsamoro Saripala. Masya Allah. At talaga naman pong dapat nating malaman ang tamang impormasyon para ma-address natin, maiwasan natin na magkaroon ng ganitong sakit. Bunga nga ho ng sinabi ni Kabalay na Hamsi kanina, yun yung mga paraan kung paano nakukuha itong sakit na ito at kung paano maiiwasan na magkaroon tayo ng ganito, wag feeling close, at mas okay na yung mas nag-iingat tayo kesa isa walang bahala natin tapos one of these days tinubuan na pala tayo ng sakit na yun dahil hindi natin ginawa ang dapat natin gawin para maiwasan ang sakit na ito. Okay? At again, maraming salamat Kabalay na Hamsi sa ating episode ng HSF ngayong araw na ito. And this brings us to this time, 11:34, at tayo ay magpapatuloy na sa ating MHS Discusses. Ngayong 221st episode ng ating programang MHS Delivers. At dyan na po again ang ating mga kabalay. Mga kabalay na inhinyero mula sa Planning and Design Division na ating makakausap sa ngayon upang talakayin ang ating topic na the essence of site validation for program of works. Kung yun pong narinig kanina sa ating balita, ikalawang balita ang isinagawang validation ng ating pangkat mula sa MHSD. Ito na ho ang kanyang madetalyeng diskusyon kung bakit importante ang mga ganong mga aktibidades. Okay? Bakit nga ba itong mikroponong ito pag inoon ko? Sige. So, babalik kayo na Kabalay na Ria, ang ating dalawang mga nagpupugihang inhinyero mula sa PDD. Ay, unahin natin again. Baka gusto niyo bumati again sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa, Engineer Max and Engineer Lali. One more time ng greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pag away from each other yung mics ninyo. Kabalay na Mansur ba si Jeff? Technical help, naga-feedback po ang ating microphones, I believe. Okay. Yun lang pala. Magic touch lang pala ni Jeffrey ang kailangan. Para naano ko na lahat kung nasa console, yun lang pala ang kailangan. Okay? So sige, nakabati ka na ba Kabalay na Lali again? Yes, assalamualaikum magandang afternoon po. Mashallah. Shout out sa Planning and Design Division. Yung sa shout out rin nga pala doon sa pinakamaganda naming bunso diyan sa Ministry of Human Settlement. Sino ba yan? Si Kwan po, si Joyria Ibrahim. Oo nga, ang dami ng mga request for shout out sa ating Facebook Live ngayon, sa ating comment section. Maya-maya, mabasahin ni Kabalay na Ria at ni Kabalay na Hamsi. Kailangan lang masagot ng ating mga
kabalay na engineers ang ating mga tanong sa episode na ito. Sige, umpisahan natin sa unang katanungan, which is ano nga ba itong site validation at paano siya naiiba sa inspection o yung karaniwang visit sa mga area? So, ang pagkakaiba ng site validation sa site inspection ay ang site validation ay isang proseso na isinasagawa sa planning o pre-implementation stage. So, before po i-construct yung proyekto. Upang masuri kung feasible o angkop ang isang proposed site para sa proyekto. Layunin nitong tukuyin kung pwede nga ba talagang itayo ang proyekto sa lugar na iyon. Kung legal ba ang lupa at kung ligtas ito para sa mga tao. Yun. Sa pamamagitan ng site validation, magkakaroon po ng report at recommendations kung aprobado ba ang site, kailangan bang i-restudy or reject. Samantala naman, ang site inspection ay sinasagawa during until completion ng project. Ayun. At proyekto upang tingnan ang kasalukuyang kondisyon nito. Nakafocus ito sa pagtiyak kung tama ba ang pagkakagawa, kung naaayon sa schedule ang contractor, at kung may mga depekto o problema sa site. Karaniwang may resulta itong inspection report, punch list, yun, gabay para sa pag-aayos o pag-monitor ng proyekto. Sa madaling salita, ang site validation ay para sa feasibility assessment bago magsimula ang proyekto, habang ang site inspection ay para sa monitoring at pagsusuri ng progress at kalidad habang o matapos ang implementasyon. Ako, napakalinaw, Engineer Max. Ang iyong sinabi, naintindihan namin kung anong pagkakaiba ng site validation at itong inspection visits o yung karaniwang ginagawang monitoring natin sa ating mga proyekto. So, nalaman ko doon ang LL, no? LL. Kung legal ba at ligtas yung ating area for our infrastructure projects. Akala ko si Sir Hassan ang pinag-uusapan natin eh. 4 na L yun. Apat na L pala yun. 2 L lang ito. Paano naman yung legal section natin? Kasama na naman. Okay. So, kailangan talaga kasi pag incomplete yung papers, di ba? Nung ating lupang iminimungkahi para sa ating infrastructure projects, at syempre yung kapakanan ng ating mga beneficiaries kapag nakuha na nila ang mga kabalayan ang ating mga kabahayan na i-award sa kanila. Okay? So, there it is. So, ang sunod namin gustong malaman mula sa inyo, Engineer Max and Engineer Lali, ano ba ang ilang halimbawa ng pagsasagawa ng site validation at sa katuparan nito sa infrastructure projects? Hello po. Hello. Sa pagsasagawa po ng site validation, actually, marami kaming kinukonsider dito or may mga checklist kaming sinusunod. Pero hindi ang kuan ko lang dito is kung kung babanggitin ko lahat yung checklist, baka maubusan tayo ng oras. Pero ang kuan ko lang is yung mga iilan or yung importante mismo. Ginagawa namin ng site validation para ma-ensure namin yung ipapatay yung proyekto is safety ba siya, functionability, sa kung ito ba tatagal, kung gaano siya tatagal, katibay, yun yung dahilan kung bakit namin to ginagawa, para ma-ensure namin yung safety na ipapatay yung proyekto. Ang mga iilan na kinukonsider namin dito is yung geological suitability. Titingnan namin dito kung gaano ba siya, kung gaano ba ka-suitable yung area or location mismo, kung ito ba ay pwede nating patayuan, and then kung ito ba yung hindi ba siya flooded area or yung kung landslide, kinukonsider namin yan. Kasi may mga times na yung area is like low tide pa siya, pero pagkatagalan, may mga month kasi na high tide, kinukonsider namin yan. Kasi sa design namin, minsan ang ginagawa namin elevated yung housing natin para doon sa mga pag mag-high tide, maiwasan natin yung pagbaha mismo. And ang may mga times pa na prone siya sa landslide. Kailangan natin iwasan yan. And may mga times pa ang pinaka-important dito is yung accessibility, yung availability ng source of water, yung electricity, napakahalaga. Kung accessible rin ba siya, yung may mga malapit rin ba siya sa mga road natin. Yun yung mga kino-consider na. Actually marami pa, pero yun yung mga iilan sa mga
ginagawa namin sa site validation. Masya Allah, no? Engineer Lali, napaka-importante ng mga binigay ng detalye, mga impormasyon sa atin, ng mga kinoconsider for site validation. Doon na yung sabi na safe, functioning, at syempre matibay yung ating magagawang proyekto dahil umaakma yung ating location para sa ating infrastructure projects. At yung huling sinabi ni Kabalay na Engineer Lali, naku, nakalimutan ko yung gusto kong bigyan ng emphasis, no? Doon sa kanyang ibinigay kanina, mamaya-maya babalikan natin yon kapag na-refresh na ako sa aking pag-iisip, yung gusto kong sabihin kanina. And kagaya nga ng sinabi ni Engineer Lali, yung sinasagawa nilang site validation, hindi ho pwedeng mawala yun, no, sa inyong mga aktibidad. Kasi yun din po ang gumagabay sa kanila kung ano bang klaseng design ng pabahay ang inyong gagawin, di ba? Depende doon sa area na nakalaan para sa kanilang mga proyektong pabahay sa mga areas na na-identify. Sige, pag-usapan naman natin ngayon ang tinatawag na POW. Itong ginagawa nyo na Program of Works. Ano nga ba ang kahalagahan o impluwensya ng site validation sa paggawa ng POW, Program of Works? Before ko sagutin yung, yung ano ba yung kahalagahan niya, siguro para maintindihan ng ating mga viewers, na-explain ko muna kung ano yung Program of Works. Tama yan. Ang Program of Works, no, ito yung dito natin makikita yung sequence of activities, yung timeline nung yung proyekto, yung cost nung proyekto mismo. Dito natin makikita. Okay. And then ano ba yung essence niya, no, sa yung site validation sa Program of Works. Kasi pag sa site validation, doon namin nakikita kung yung area ba na papatayuan is kailangan pa ng clearing, no, kailangan pa natin tambakan. Kasi may mga times na may makat, ma-feel natin, no, ma-consider namin siya sa cost estimate. Ma-consider namin kung sa may clearing naman, ma-consider namin yung mga equipment na gagamitin doon sa area. And yun mismo yung kahalagaan ng site validation, no, para ma-consider namin lahat-lahat ng mga pangangailangan at ma-consider namin siya as estimate mismo doon sa magiging cost ng ating proyekto. Yun mismo yung essence ng site validation sa Program of Works. Nako, hindi pala pwedeng magkaroon ng site validation, Kabalay na Ria, no? Yes. Kung hindi, yung ating magiging Program of Works ay magiging produkto ng tingin sa langit kung walang site validation. Dahil according to Engineer Lali, doon sa isinasagawang POW, nandoon yung sequence ng activities, ano yung mga aktibidades na kailangan nilang isagawa, katulad ng pagtambak, kung yung ating area ay nangangailangan ng embankment, di ba? Kabalay na Engineer Lali. At yung gaano katagal sasagawa ang bawat aktibidad, sabi rin ni Kabalay na Engineer Lali, at yung costing. Importante yun para sa ating budgeting, no, ng ating bawat proyekto na isinasagawa. Sige. So, dito po sa ating pagsasagawa ng site validation, Kabalay na Engineer Max and Engineer Lali, ano yung mga divisions sa MHSD o mga stakeholders na nagtutulungan para may sa katuparan yung ating site validation? Ang unang-una dyan, actually, yung sa Planning and Design Division, no? Isa kami sa mga yung bumubuo ng site validation. Hindi lang isa, kayo yata ang namumuno sa ano. Yes. Pangalawa, yung Housing Division. Si Housing Division kasi yung brief lang na ginagawa. Ang usual na ginagawa nila, sila yung nag-verify ng mga lupa mismo. Kung yung classification ng lupa na papatayuan, kung ito ba agricultural or residential. Kasi may mga times na hindi pwede no patayuan ng mga ng proyekto. Okay. And yung ILOD, yung Environmental Land Use and Urban Environment, Land Use and Urban Development Division. Sila naman yung para sa mga locational clearance, yung mga sa environmental, yun yung trabaho nila. Sa Planning and Design, yun yung in-explain ko kanina. Yun yung role namin. So, napakahalaga pala ng bawat bawat division na kaakibat sa pagsasagawa ng site validation. Yung bago mag-umpisa ang bawat proyekto, yung classification ng lupa na ginagawa ng ating Housing Division, yung locational clearance, no, about the environment, kung yun ba ay prone to landslide, di ba? Kasama yun sa mga isinasaalang-alang natin through our ILUD naman na division. Ano yung iba pang mga stakeholders? Kasama pa ang komunidad sa inyong site validation? Yes po, kasi po ang role ng community is pag nasa site na po kami, tinatanong po namin sila kung
yung ito ba ma'am pag or mga sir, ito ba pag ganitong area, pag times na low tide, hindi ba to tumataas ang tubig dito? Yun po yung nagiging role nila. And tinatanong rin po namin sila kung saan po ba ang source of water, kung yung outflow ng tubig dito, yun po yung mga nagiging role ng community sa validation namin. Okay, dahil sila nakakaalam. Yes po. Dahil taga-roon sila. So, Engineer Lally or Engineer Max, bago kayo magsagawa ng site validation, may mga coordination ba kayong ginagawa? Sino yung mga kinakausap niyo muna? Siyempre po, may internal coordination po kung sino po yung mga representatives sa bawat division. Yes. And nagko-coordinate din po sa mga LGUs para po matiyak yung safety, especially sa mga lugar na medyo may kaguluhan po. Yun, tama yan. Ako, importante ang koordinasyon. Pag yan po ay nag-fail, marami pong mga nagiging hindi masyado kanais-nais na epekto sa mga sinasagawa nating aktibidades. Tama yung sinabi ni Engineer Max kanina, lalo na kung medyo may kaguluhan doon sa area na iyong pagsasagawaan ng site validation. Ayan, napakahalaga. And syempre, para rin makapag-decide kayo sa schedule ng inyong site validation para magkatugma yung mga schedules ng mga dadalo or magkikibahagi sa kanilang site validation. Nangyari na ba na magkahiwalay kayo nag-valid, lahat ng stakeholders na divisions or magkahiwalay sila nag-validate? Kung dahil sa scheduling issues? Yes po. May mga times po na actually nauuna si ILOD, no? Pag si ILOD, pati si Housing Division, sila yung unang nagbe-verify na yung area is feasible siya patayuan ng housing project. Kasi may mga times na yung area is kailangan pang i-verify yung lupa mismo kung ito ba hindi. Minsan may mga times kasi napatong-pataw yung titulo na bine-verify yan ni Housing Division. And actually, nasa panghuli pa kami yung panghuli, tinitinan namin after nila ma-verify, pwede itong patayuan, saka kami pumupunta. Ang ginagawa namin is, tinitinan namin yung mga, hindi ba to prone sa landslide, tapos kailangan ba tambakan to, and may mga i-clearing ba kami, kasi may mga times na may mga building doon, existing building, no? Kailangan ba siyang i-remove? Mga ganun po na senaryo. Okay. Parang meron ako naalala na ganong case somewhere in, hindi ko alam kung Sulu ba yun or anong island province yun. Na need natin tanggalin ng isang building. May mga nakatayo ng doon sa area. Kasi may mga times po na yung building sira na po siya dati, kailangan natin tanggalin. Yun po, kino-consider po namin siya. That's right. Kaya mas mahal din ang ibang projects natin kahit na same lang din yung end product na dinideliver natin. I believe may ilang projects na rin tayo na need talaga tambakan ng grabe ang landfill requirements para magamit. So, kahit na mas mahal yung project, same pa rin yung output dahil sa mga ganung klaseng needs. Yes. At kailangan through their site validation, kailangan isama sa costing yun. Yes, diba? Dahil learning from our past experiences, may mga project tayo na hindi nasama yung ganung mga consideration sa ating budgeting. Kaya medyo hindi masyado na kuha yung ating target na completion ng ating mga proyekto dahil doon sa mga nangyaring ganun. At syempre, may mga hindi inaasahang pag-cut ng budget, diba? So, kung ano man yung naprobahang budget, doon tayo naglalaro sa ating program of works, kagaya ng ginagawa ng Planning and Design Division. Okay, napakarami na ho nating nalabang mga napaka-importanteng impormasyon mula kina Engineer Max at kay Engineer Lally. Baka meron pa kayong gustong idagdag na hindi pa namin nakuha mula sa ating topic ngayong araw na ito. May gusto pa kayong bahagi sa amin? Okay na po, nako. May thumbs up na. Parang first time ito na ating episode na 11:51 pa lang ng umaga ay nakuha na natin ang ating mga dapat malaman mula sa ating mga guest speakers. Napakagaling ng pagsagot, talaga pong spontaneous ang kanilang pagbibigay ng mga importanteng detalye na nais nating malaman mula sa kanila para sa ating topic na Essence of Site Validation for Program of Works na kanilang ginagawa. So ngayon, we would like to hear from you, Engineer Max and Engineer Lally, ang inyong mga panghuling mensahe para sa ating episode ngayon, para sa amin at para sa taga-subaybay ng ating programa. Sino mauuna? Ako po. Okay, Engineer Max? So sa pagtatapos po ng episode na ito, sana po ay mas naunawaan nyo ang kahalagahan ng site validation bilang unang hakbang sa matagumpay na proyekto na pabahay
Hindi ito simpleng inspeksyon, ito ay masusing pagsusuri upang matiyak na ang lugar ay ligtas, angkop at handa para sa komunidad. Ang tamang site validation ang susi upang ang mga proyekto ay maging makatao at tunay na makatutugon sa pangangailangan ng mga tao. Bangabat kami sa Planning and Design Division ng MHSD ang nagpaplano, ang inyong suporta at pag-unawa ang mahalaga para sa tagumpay ng mga proyektong ito. Maraming salamat sa inyong pakikiisa mula sa Planning and Design Division. Patuloy tayo sa matalinong pagpaplano at makataong disenyo. MashaAllah, alhamdulillah, very well said. Thank you so much, Engineer Max. Ngayon naman, ang mga sabi ng ating kabalaya si Engineer Lali for this episode and to our subscribers and tagapanood natin. Ang maidagdag ko lang po doon is kung may mga katanungan po kayo, no, ang Ministry of Human Settlements or ang Planning and Design Division, no, laging bukas, no, sa mga kababayan nating Bangsamoro. No, andyan po kami, no, para sagutin yung mga katanungan nyo, no. May mga hindi pa kami nasagot, laging bukas po ang aming ministry. Yun lang po. Speaking of questions, yes, may question dyan. Yes. Kapag may interesado mag-donate ng lupa sa BARM pero outside territory siya, say Davao, Zamboanga, is it still under, pwede pa rin natin siyang tanggapin, or do we need to like coordinate with the LGUs or with the local DSUD para ma-clear kung kaninong project yun? Like, gusto nung may-ari ng lupa na sa BARM ma-donate yung lupa for a housing project or whatever man. Usual po pag ganyan, kasi po pag ang mga project po ng BARM is within BARM pa po. Pag may mga senaryo po na outside BARM, no, kailangan po natin yan nasa decision po yan ng top management. Yeah, that's right. No, kung ito ba'y aaprobahan, kasi every year may mga approve budget ang ministry natin. Kung ito ba'y itong location na to, itong municipality, yun lang yung mga approve budget. Yes. Pero kung may mga ganyan na senaryo, no, nakadepende pa rin po yan sa top management kung ito ba'y ma-approve, kasi marami pong mga tawag dito, marami pong dinadaanan yan na proseso. Yun po yung maisasagot. In terms timeline wise, let's say gusto niya mag-donate ng lupa galing outside BARM, kailangan pa natin i-propose yung budget sa MFBM para ma-secure ang project kung itutuloy yung project. So either 2-3 years pa bago pa makita ang groundbreaking ng project na yun. Yes. Actually, ganun po siya. Actually, yung proposal po, no, tumatagal po yan ng 1 year. So, from preparation, hanggang kung ma-approve ba ito, ganun po yung nagiging scenario namin. Tama yan. At kadalasan sa mga project natin outside BARM territories ay under SDF at saka TDIF, no? Yes. Na ating mga pondo with our members of the parliament and the national government through the SDF ang magiging pondo natin. Pero kung aprobahan ng top management at pondohan ng MFBM, mashallah, no? Yes. Pwedeng isa katuparan at magamit yung lupa na i-donate ng kung sino man po from the outside territory of the BARM. Okay? Thank you so much sa ating napakagagaling na mga guest speakers mula sa Planning and Design Division, sa ating Engineer 2, Yasser Makala, and Engineer 2, Norodin Lali. Yan, mashallah, alhamdulillah. And kahit na belated, congratulations, Engineer Lali. Hindi ko pa na tikman yung burger. gusto nang funny na paano sila na-invite sa program natin. Wag na. Baka mga next episodes natin siwalat natin kung paano nga ba sila naging speakers sa ating episode ngayong araw na ito. Shoutout kay Engineer Zainuddin. Yes, thank you so much sa kanila napaka-busy chief sa PDD. Nako, dito roon kung saan-saan po napupunta for the benefit of the effective, no, successful implementation ng ating mga infrastructure projects. At dahil dyan, kabalay na Ria, 11:56 na ng umaga. At tayo ho ay dadako na sa ating huling bahagi ng ating episode. Bago yan, atin munang basahin ang ating mga comments sa ating Facebook Live. Kabalay na Ria. Alright, nagsisimula sa ating Facebook Live chat si Mami Almayda Dirandangan Manabilang. Sabing assalamualaikum. Na sinundan ni Architect Samantha Jean Bonsha na sabing salam, watching from ROPDD office. Shout out Engineer Dato Nord Zalali and Yasser Makala. Mashallah. Nandito rin si
speaking of, and galing din PDD, Sir Borja Anton, si Gumagat, nitag niya lang si Ay Pangadil. Si A. Si A. And, oh gosh, gusto kong isahan lang basahin si Javier pati si Joy mamaya. So, skip natin kay Fatima Ramalan Asi. Sabi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. And then si Siti Aiza Arumpaklao, shoutout engineers. Na isi-skip natin konti yung dalawa na yan. Zuhaira ang sumunod, shoutout naman dyan mga bapa engineers. Dahil mabapang tawag sa inyo ni Lakia. And then si Mo Usman, mashallah, shoutout sa ating mga kabalay na mga admin and planning. And meron si May France, hindi ko lang pa-pronounce ang last name niya. Kontawi. Right? Yes. Shoutout mga poging engineers. Isa rin nagpapa-shoutout si Ella Dayawan. Yes, isa sa ating mga partner na media. Media partner. And meron din si Fatma Al-Zahra Macavero Sangkopan. Welcome back sa ating chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching from MHSD Lanao Satellite Office. Shukran sa inyong pagsalam. Nandito rin si Queenie Usman. Shoutout naman dyan. And si Sir Ajib Diaudin sa ating Chief of Staff. Assalamualaikum, watching from Bora. Mashallah. Sir Ajib, regards sa Boracay ha. Para sa kanilang PAGSO. This is a very important activity ng Admin and Finance. Tapos ito yung kasama si Ate Shahani? Yes, that's right. Okay. Then meron din si Zuhaira bumabalik. Ate Zu, mashallah, nakaka-starstruck naman ang guest ngayon. Grabe, smile ng Engineer Lali. And si Sir Gadi. Ate Sally, gusto niyo basahin? Saan Sir Gadi? Medyo natapakan siya. Watching from a distance, Lodies ang guests ngayon. Silent Heroes of MHSD. Diba? Mashallah. From a distance. Sige. Oh, goodness. And si Siti Aiza Arumpaklao, galing talaga magpaliwanag ng mga engineer namin. Mashallah, yes, that's right. And si Ustad Anisa, nasabing Mubarak, mga matumpis. Nga naman sa mga matumpis, Ustad Anisa. Okay. Maraming matumpis ngayong araw na ito. And meron dito si Okasha Bara. Assalamualaikum daw. Waalaikumsalam. Alright, basahin ko ba yung lahat ng kay Kuya Rapzan or skip ko kay Kuya Borjan? Kuya Borjan, sabi, shoutout po sa mga mababait naming engineer Dato Nords and Dato Max. Okay. Sige. Balikan natin itong mga number 1 fans nila Engineer Lali at ni Engineer Max. Starting with Javier Daud Panda, ang sabing, ang gugwapo ng guest ninyo. Kudos po, Sir Yasir and Sir Professor Norodin Alali. Ano, Professor Busan siya? Woohoo! Shoutout mga sir! Ang daming woohoo! Ang daming woohoo! And then si Joy, nasabi, ang gugwapo naman ng mga kuya ko. Pa-shoutout tapan Kuya Lali and Max. Nalapasan dyan, kagina. Okay. Ang daming, so, ang summary niya is maraming shoutout, maraming woohoo, maraming pogi, maraming magagaling. Yeah, that's right. So, bakit, professor ka dati ng Poly, Kuya Lali? Ngayon? Dati po, nagtuturo po ako sa CSU po. Yes, at naging estudyante mo si Javer or tinatawag ka lang niya? Ganyan po. Hindi, bata pa yan. Grabe naman kung naging estudyante mo si Javer. Malay, baka si Kuya Javer ang bumalik mag-aral. Pero siya ay naging estudyante ni? Yung chief po namin. Engineer Zay. Si Sir Zay? Si Engineer Lali. Ang bata pa ni Sir Zay? Ba't mo naman siya pinakwan? Mga bata man ito. Okay. Ibig sabihin, mga bata pa lang talagang nagbibigay serbisyo na. Wait, anong level of education ang pinag-uusapan natin? College? High school? Sa CSU po, college. Po. Nagtuturo po ako sa engineering po. Mashallah. Nako, Engineer Lali, kailangan na talagang, sige, masaya na. Ibig sabihin may teaching degree ka din? Or pwedeng engineer ka, pwede ka na magturo ng engineering? Sa civil engineering po kasi, once na magkapasa, kung pwede kang magturo, pwede mong i-share yung mga natutunan mo. Hindi mo na kailangan lang, like, minors in education or majors in education or anything. She's a professor sa isang college school. Ayan, okay? And si Rapsan, Engineer Rapsan Muhammad. Marami rin mga comments. MashaAllah. Ikaw talaga ang engineer ng PDD. Pwede po magpa-shoutout sa mga guest engineers. I-shoutout nyo naman si Engineer Rapsan. Ang mga nag-iingay dito para banggitin ninyong pangalan nila, si Javer, si Joy, si Rapsan,
And basically lahat ng PDD, kung kaya nyong ilista bawat isang pangalan. Pero matatagalan na tayo doon at wala pa tayong segmentong Yes, KKK. at 12:01 na kabalay na Ria. Kailangan na nating mag-proceed sa last portion or segment ng ating programang MHS Delivers. Kabalay na Ria, ang ating 3 questions. Without further ado, para sa ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Basta ipadala nyo lang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Narito na po na ang ating 3 questions. Ang una sa kanila ay... Ano ba? Magbigay ng isang division o stakeholder na kailangan o sumasama o kailangang sumama para sa mga site validation activities. So, sa mga nabanggit na divisions or stakeholders na nila Kuya Lali at Kuya Max, magbigay lamang ng isa. Okay. Ikalawa? The second question, ano ang ibig sabihin ng POW? Nako, mahirap yan na or question. POW. Napagit ba na POW or POW? POW. And ang ating ikatlong katanungan? At ang ating ikatlong katanungan, sino, kaya ba nila ito? Masyadong mahirap ito. Sige, ano ang last name ng ating Chief of Planning and Design Division? Nako, ilang beses nabanggit sa ating episode ngayong araw na ito. Charo, hindi makuha ng ating mga listeners. Hindi ako stricto sa spelling, basta mabasa ko ng matino. Sige. Nag-umpisa ba yan sa B? Sige. Okay, kabalay na Ria. Ang answer nila nagsisimula sa V. Ano ba yan? Paano sila mag-text ng kanilang mga kasagutan? Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit, 0955-799-4778. Isang mabilisang balik lang sa questions na hinanap ng tamang sagot. First question, magbigay ng isang division o stakeholder na kasama sa site validation. Second question, ano ang ibig sabihin ng POW or POW? At third question, ibigay ang surname, ang last name ng Chief ng Planning and Design Division. I-text na po. Hindi po counted ang mga chats sa live stream. Okay. So yung mga sumasagot dyan, katulad ni Engineer Jaber, kailangan i-text yung inyong sagot doon sa numerong ibinigay ni Kabalay na Ria. At dahil dyan, nakumpleto na ho ang mga bahagi ng ating programa ngayong episode natin. Again, this is our 221st episode ng ating programang MHS Delivers. Ngayon ho, ika-22 sa buwan ng Mayo, taong kasalukuyan 2025 at ika-24 sa buwan ng Dulkaida 1446. Tayo ay magpapaalam na sa ating episode ngayong araw na ito. Sa ngalan ng ating mga napakabait at napaka-supportive na leaders sa MHSD, Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang ating Minister, Aldi Nasiri, ang ating Deputy Minister, ang ating Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim, at syempre sa ngalan nina... Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Juwayria Bintemran Muhammad. At ako po ang lingkod Bangsamoro Sari Pala at sa ating mga kasamaan sa ICS, Sir Datonos Idaud, Sir Almansur S. Ugaw, Sir Rakim, at sa ating kasamaan sa technical side ng DXMS, Sir Rupert, and Sir Dennis. Maraming salamat po. At ating program, ating director natin, Ma'am Justin Lagin. Grabe yung turo niya sa akin. Yan. Hindi ka maka-order mamaya. Grabe yung turo niya sa akin. Okay, kompleto na, Kabalay na Hamsi, ang ating pangkat mula sa ICS. At syempre yung ating mga leaders. At sa ngalan ng ating mga guest speakers ngayong araw na ito, si Engineer Yasir Makala at si Engineer Nuruddin Lali. Ito ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi pa rin pong nagpapaalala sa atin. Paulit-ulit po ito. Nagawin natin ang ating bawat gawain o ating bawat trabaho ng may sinseridad at may kasiyahan. At syempre, isagawa natin ito gabay ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers.